Network Entertainment. Alam mo yun, dapat supportive ka sa babae at LGBT, pero para mag-support ka, kailangan aminin mong basura ka. May mga ganun di ba? Parang, if you want to support feminism, you admit that men are trash. Mga ganun, parang basura. Di ba? Ang hirap. Ano ba yung lalaki? Ano ba yung masculinity? Welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio. With me, Victor Anastasio. Naalala ko lang ganun introduce yung isang podcaster. Parang pangalan ng podcast niya, tapos pangalan niya. Parang, welcome to Bagong Matulog with Red Oliero. With me, Red Oliero. Parang malamang. Wala lang. Naisip ko lang ngayon. Grabe, ang biggest yata so far this year, hindi ko pa nakita yung stats, pero nag-number 1 yung solo episode ko. Nakita nyo ba? Sinend sa akin ni James tsaka ng isang Vic Heads. Nag-number 1 sa episodes all over the universe. Sa Philippines. Yung isang solo episode ko, yung lalaki emotions. First time ko ata mag-number 1 sa episodes sa Spotify. Nagulat ako kasi sa lahat ng mga pinagsasabi ko, yun pa yung nag-number 1. Alam mo yun, hindi nga ako nagcha-chart sa sa top podcast. Lagi akong number 200. Pero nag-number 1. And then, natuwa si Chi. Sabi niya, wow! Tapos ako parang, alam mo yun, sabi niya, ay, sobra ba yung excitement ko? Sabi ko, hindi kasi bittersweet. Bittersweet na ang daming nakarelate na lalaki at nakinig dun sa lalaki emotions. Ganun ba tayo kalungkot? Ganun ba tayo ka-repressed? Alam mo yun, ka-suppressed na pag may episode about emotions. Pero nandadala lang ng momentum ng sexual harassment episode dahil mahilig yung tao sa chismis. Pero nadaig niya pa rin yung episode na yun Alam mo yun, lalaki emotions episode. So, may binasa kasi ako libro na naman. Alam niyo na naman, katulad ng From Third World to First, isa na naman tong parang book review. Di ba? May binasa ako kasi katulad ng sinabi ko sa lalaki emotions, nag-follow ako ng mga tao. May na-follow ako isa at rinecommend niya isang libro. Pero, dahil sanay ako sa shopping, hindi ko muna sasabihin kung ano yung librong yun para tapusin yung episode. Para maganda yung stats ko sa Spotify. Kailangan yung tapusin yung episode na to para malaman kung ano yung libro. Kasi ang intro niya, ang ganda One of the intros. Hindi yata intro to, mali ako. Pero nandun sa libro, controversial, no? Magtutunog akong tito dito. Pero sabi niya, grabe na equality sa mundo ngayon, di ba? Hindi mo na alam kung ano ba maging lalaki. Kasi yung simple lang na pagsabi ng ang hirap maging lalaki. Pucha, babash ka na So, hindi mahirap maging babae? Alam mo ba yung pinagdadaanan ng LGBTQIA+? Mahirap na yan. Alam mo yun, ang hirap maging lalaki, hindi mo masabi. Kasi ano ba yung lalaki nga? Ano ba yung masculinity? Di ba may toxic masculinity? Pag sinabi masculine, dapat toxic. And then meron na yung mga, hindi ko linalahat pero yung mga ultra woke na parang yung men are trash. Puta, ito pa yung nakikita ko, men are trash. Alam mo yun, ano ba? Doon niya sinimulan yung discussion or at least doon ko na, ano ba yung masculinity ngayon? Ano ba yung pagiging lalaki? Ano ba yung masculinity na tinatawag nila? And then meron mga extreme clickbait, Dan Bilzerian, Andrew Tate type na parang dapat alpha, yung mga salita ng mga incel. Kung di nyo alam kung anong incel, yung mga involuntary celibate na tinuturuan sila na maging macho at maging mayaman dahil yun ang gusto ng babae. Machong mayaman. Totoo naman siguro, no? Pero parang yun yung nagiging masculine na parang ano nga ba, di ba? Kaya ang hirap maging lalaki, hindi mo alam kung ano yun Di ba? Sa mundo ngayon, dapat mayaman ka, provider ka, pero dapat hindi mo ilibre yung babae kasi may magagalit na hindi sila na feminist. Alam mo yun? Dapat supportive ka sa babae at LGBT, pero para mag-support ka, kailangan aminin mong basura ka. May mga ganun di ba? Parang, if you want to support feminism, you admit that men are trash. Mga ganun, parang basura. Di ba?
Ang hirap. Ano ba yung lalaki? Ano ba yung masculinity? 'Di ba? Ano ba yung toxic? May mga marami, again, gaya sa lalaki emotions episode, may mga astig. May nakita ko isa may balbas, 'di ba? So okay 'yun. May isa naman machong itim. Hindi sa pagiging racist, no, pero pag tinuruan ka ng masculinity ng isang, sabihin na nating puti na payat tapos malumanay magsalita, hindi ka masyadong maikinig eh. Alam mo 'yun? Kung lalaki, alam mo 'yun, kung may ganun kang machismo, ano pinagsasabi nito? Sampaling ko to. Kaya ko itong buhatin eh. Di ba? Buhatin ko to. Tawag ko, tirahin ko sa puwet. Alam mo yun? Kayang-kaya mong gawin yun eh. Pero pag malaking itim, makikinig ka eh, di ba? Kasi parang malakas tong taon to ah. So meron siyang post na parang sabi niya, masculinity is not toxic. Masculinity is not toxic. The lack of it is. Pucha, di ba? Ang ganda. So yun yung flip niya yung script na parang ang masculine na ang lalaking nananakit, ang lalaking madaling mapikon, ang lalaking madaling magalit. Hindi yun yung toxic masculinity. Toxic lang siya. Kasi kung masculine ka talaga, dapat kontrolado mo yung emotions mo eh. Parang ganun. Yun yung nare-research ko lately. Nerd kasi ako, di ba? Kaya nga intellectual wali. Tapos, ito pa. Yung confusion ng masculinity, di ba? Parang, bawal, nag-host ako ng wedding, tapos sinabi sa akin, ayaw ng bride yung mga jokes about lalaki being under, lalaki na takot sa asawa, ayaw niya yung ganun jokes kasi, putya, takot pa rin tayo sa asawa natin, di ba guys? Sa partner natin, hindi lang tayo maamin, pero takot tayo eh. Alam mo yun, bakit hindi, ba't bawal na natin sabihin? Takot tayo eh, ano mo yun, hindi tayo takot na physically, pero takot tayo na ma-disappoint yung partner natin. 'Di ba? I mean, prangkahan lang, takot tayo na hindi niya approve yung gawin natin, na yung suot nating damit, majulugan siya, na yung kinikita natin hindi enough sa kanya, sa partner natin, 'di ba? And again, sabi nga sa libro, maraming different types of partnerships, 'di ba? May iba-ibang genders. Pero in this context, yung mystery book na sasabihin ko sa dulo, male, female na straight, okay yung sinasabi ko. Di ba takot tayo sa partner natin? Hindi tayo takot sa kanila, pero takot tayo sa pwede nilang ipadama sa atin eh, na may iba silang magustuhan, mas mayaman, mas pogi, mas matangkad, mas matalino. In my case, mas nakakatawa. Tanginang yan. Di ba? May takot eh. So bakit bawal na siya i-joke? So ang gulo, bakit bawal na natin i-joke yun as men? Or 'di ba? Dati ang daming jokes ni Dave Chappelle about feelings, 'di ba? May joke siya sa na pag yung lalaki may kwento, pumunta ako doon, tapos sinapa ko siya, tapos tumakbo ako. Yun na. Pag babae nagkwento, puro feelings. 'Di ba? I felt this and then I felt, you have to understand that day I was feeling this and then puro feelings. Pero pag nag-joke ka ngayon as a stand-up comedian ng male versus female, hindi natatawanan kasi hindi na woke, alam mo yun. Pero totoo pa naman na malakas naman talaga emotions ng babae, di ba? Marami silang feelings kaysa sa atin. Mas, alam mo yun, mas in tune sila, mas maganda yung intuition nila, mas dense tayo in a way. So parang ano ba ang hirap maging lalaki, parang kailangan mong maging si Michael B. Jordan, pero yung puso mo Mother Teresa. Alam mo yun, nakakalito, di ba? Parang dapat pagtanggol mo siya, pero hindi ka violent. Dapat malaki kita mo, pero isi-celebrate mo yung wins niya. Hindi, tama naman yun. Pero nagigets nyo ba yung confusion? Kaya ako sinasabi ang hirap maging lalaki. Alam nyo ba na ang pag-ihi sa urinal ay mas mahirap pa sa childbirth? Joke lang. Maraming magagalit doon sa sinabi ko, no? Joke lang yan. Pero diba, parang nakakalito maging lalaki. Tapos ang makikita mo yung mga testosterone-filled alpha male. The Game, dapat ang babae, dapat marami kang babae, pinapakain mo ng crumbs. Para kung sino yung pumunta sa'yo, hindi ka attached, di ba? Parang hindi rin siya healthy sa lalaki bilang kailangan mo ng partner, di ba? Kasi alam ko takot tayo sa partner natin. Pero may mentality rin yung lalaki na, asan ba ako? Ako ba yung provider pa ba ngayon? Kasi di ba yung provider, hindi na ako provider. So, anong gagawin ko? Diba, yung lalaki provider, ang laki ng kita ng girlfriend ko, ng asawa ko, or
Pareho kami ng kita. Paano ako magiging provider? Kaya ako na-emasculate. Kaya ako lagi ko siyang inaaway kasi yung laki ng kita niya, di ba? Yung kotse niya, Volvo. Yung kotse ko, Wigo. Di ba? Tapos, dapat ang lalaki daw, protector. Putya, wala naman ng mga saber-tooth tiger. Alam mo yun? Wala naman na nagsasapakan masyado kasi matanda na tayo. Alam natin mauulong tayo, masisira yung karir. Paano ka magiging protector? Wala. Na-emasculate ka na naman. Pili mo hindi ka lalaki. Di ba? Nauso dati yung dad bod ba dapat? So ito yung sagot, di ba? Haba ng intro ko, no? Ito yung sagot. Meron daw 3 pillars yung pagiging lalaki. Based sa book review ko, no? 3 lang. Mahaba yung libro, maraming sinasabi, pero 3 lang. 3 lang. Tite, tsaka 2 bayag. Thank you very much for listening. Hindi, joke lang. Yung una daw, responding versus reacting. Di ba? Kasi ang lalaki raw na hindi masculine, nagre-react lang. Kunyari, may comment, tangina nito, nagre-react lang. Pero yung masculine, yung tunay na lalaki, mag-iisip ka muna. Hindi ka pabugso-bugso, di ba? Naalala nyo sa Godfather film, trilogy, nabaril yung isa doon nabaril yung anak ni Godfather dahil pabugso-bugso siya eh. Alam mo yun, tinont siya nung rival family, mainitin ulo niya, pumunta siya doon, yun, binaril siya sa SLEX. Tollgate yun, hindi ko alam kung SCTEX ba yun o SLEX o NLEX, basta binaril siya doon eh. So yung lalaki, hindi nagre-react, hindi reactive, nagre-respond. And syempre, ang main test, no? Sasabihin na naman, hindi kami test, no? Pero yung main test ng lalaki talaga, yung kapartner mo di ba, na babae, yun nasabi sa libro Hindi ako to putang ina, baka cancel nyo ako Di ba? Pagka nagagalit yung partner mo, alam mo yun, kahit atheist ka, magiging religious ka no? Lord, give me patience. Jesus Christ, Hail Mary, full of grace. Diba? Yung partner mo kasi hindi ko sinasabing masyado silang emotional or mali sila. Iba lang talaga And yun yung mahirap ngayon sa mundo, diba? Parang ang hirap na sabihin na magkaiba yung psyche at emotions at make-up, build-up ng lalaki tsaka babae. Puta na, makaka-cancel ka. At nag-aalala ako honestly sa mga woke ngayon na parang feeling ko single sila at woke sila at equality, total equality. Siyempre equal tayo pero alam mo yun, sila total lahat. Tapos biglang magka-partner sila tapos parang hindi nag-a-apply yung, alam mo yun, kung babaliw sila Pero anyway, yun yung una, di ba? Respond versus react. Kasi magkaiba talaga kayo ng psyche Magkaiba, di ba? Yung mga lalaki parang aso, di ba? Kain tayo, sibak, laro. Di ba? Parang ganun lang yung lalaki, di ba? Yung mga babae, hindi ako nagsabi nito. Babae nagsabi nito Babae, sa La Union. Nagbakasyon ako sa La Union. Babae nagkwento nito. Nasa Kubo kami nun. Totoo, true story to. Sabi niya yung mga babae parang pusa. Di ba? Kasi babae siya, sinustroke niya yung pusa niya, tapos nagugustuhan. Pero pag sumobra, nagagalit. So parang sabi niya, parang babae talaga yung mga pusa. Kasi gusto namin to, pero wag masyado So parang ganun. Hindi ako nagsabi nun, babae nagsabi nun. Tangina, dami kong disclaimer, no? Mundo kasi to Pero ganun daw ang masculinity. Hindi ka nagre-react agad. Diba? Kung highly emotional man yung situation, sinasabi ko lang to, hindi ko pinapractice to Masyado mainitin ulo ko Pero baka mapulit nyo. Pag kunyari, tense na yung situation mo ng partner mo, at intense yung emotions, hindi ka react na react. Ang lalaki daw nagre-respond. Bakit ba siya galit? Pag sinabi mo, tangina mo, lagi mong ginagawa to Ano ba ang reaction ng mga lalaki, di ba? Yung non-masculine reaction, di ba? Parang, anong hindi? Di ba nung Wednesday, ganyan? Ito yung facts, di ba? Mali raw yun, sabi sa libro. Sabi, dapat mag-respond ka, di ba? Parang, lagi mong ginagawa yan. Okay. So, bakit mo nasabi yun? Ano yung feeling mo? Di ba, ganun? Ito yung mga hindi ko kayang gawin pero nabasa ko sa libro. Tapos, okay, ganun pala maging tunay na lalaki. Respond. Alam mo yun? Pagka kinat ka sa kalsada, di ba, yung machismo, barilin mo, ganun. Reactive yun. Hindi ka tunay na lalaki. Dapat mag-respond ka na parang, okay, baka nagmamadali to,
baka pinaglihi siya sa kupal, baka tain-tai siya. Alam mo yun, nagre-respond ka versus react. Yun yung una daw. Yung pangalawa, structure. Po-provide na structure. Ganyan daw yung masculine. Diba? Parang linilinaw mo yung mga bagay na may structure. Hindi katulad ng episode na to, no? So, pero ganun daw, di ba? So, maganda yung libro na to kasi hindi necessarily Andrew Tate na parang yumaman ka what colors your Bugatti yacht. Hindi ganun Parang okay, hindi ko pala maging ganun. Yung tunay na lalaki pala in modern society, naglalagay ka lang ng structure sa buhay. Kunwari, yung barkada nyo, gusto mag-outing. Di ba? Yung masculine thing to do, parang sabihin mo lang, okay, hindi pwede sa lahat ng date, pumili na lang tayo ng August 24 and 25. Kung sino man hindi makapunta sa Singapore para manood ng Absolute Mega Best of Comedy Manila, tangina na-promote ko pa, no? Galing ko talaga. Sorry na lang. Pero yun yung masculine dude. Not necessarily na, hindi, ito ang gusto ko, ito masusunod. Siya yung nagpo-provide na structure. Diba? Na parang kailangan mag-decide yan na structure. At sinabi ng libro na to provide structure. Kasi yun na nga naging gagamitin ko dapat word na soft boy, pero ayoko asarin, ano? Parang naging medyo woke na Instagram ko, nag-therapy daw isang lalaki. Tas ano bang goal mo? Sabi niya, I want to be a better father, a better friend, a better son, a better, ganyan. Tas sabi nung therapist niya, lahat yan, relationship with other people Sino ba yung ikaw? Tas naiyak siya. Di ba? Parang bilang lalaki, kaya mahirap maging lalaki kasi lagi kang nakaganon, parang ito dapat yung sa anak ko, sa kapatid kong bata, kumusta ba si kuya, kumusta ba si mami, kumusta ba si daddy, kumusta ba, alam mo yun, dapat mabuti akong ganyan, mabuti akong in relation to other people, na nakukulangan tayo ng, ano ba yung gusto mo, pare? Yun yung sabi ng libro, ano gusto mo, pare? Ano gusto mo, pare? Yung pasabog ng granada sa bus, gawin mo. Hindi ganoon, joke lang. Pero ang sinasabi nito, hindi ka makaka-provide ng structure sa relationship or sa career kung hindi mo alam yung gusto mo. Kaya sumwak, no, na parang, okay, lalaki pala. Kasi at the start of the year, meron akong 2-star objectives. So medyo masculine yun, no? Yung parang may latag. Hindi ka lang parang free-spirited. Yun yung tawag ko kasi sa mga, tao sa Siargao. Free-spirited white people. Parang gano'n May nakausap yung barkada ko doon na parang, where are you going next? Wherever my energy takes me. Di ba? So, yun daw yung masculinity. Yung may structure ka. May plano ka. So, ibig sabihin, alam mo yung gusto mo. Tapos dahil takot tayo sa partner natin, ma-disappoint, alam mo yung gusto mo, may boundaries ka. Di ba? Takot tayo sa boss natin. Pero, alam mo yun, lumalabang ka pa rin. Yun daw yung masculine. Hindi naman lumalaban, pero kung ayaw mo, sasabihin mo sa boss mo. Since, di ba? Kasi pag lalaki ka, ang hirap aminin na takot ka Pero marami talaga tayong takot Boss natin, masesante. Di ba? Recently, may kaibigan ako. Hindi ako nagsara yung kumpanya. Buti tinanggap ng isang kumpanya. Di ba? Nakakatakot, di ba? Akala mo okay ka na, tapos nasarhan ka. Yun. Yung takot natin, yun yung mga things that keep us up at night Yung mga, pag lalaki ka, alam mo yung desire mo at mayroon kang structure sa relationship man yan. Diba? Ang example niya sa libro, simpleng, kasi may lalaki yan na nagreklamo, wala to sa libro, nasa forums. Lumalim na ako nasa forums na ako. Parang, lagi nagrereklamo yung asawa niya na wala akong ginagawa pero ito yung mga ginagawa ko. Tapos may nag-comment doon, may calendar ba kayo? Diba? Baka naman feeling ng yung parang papalitan mo yung kortina hindi mo pa pinalitan. Galit na siya. Malaking bagay sa partner mo yun, galit na bagay. Pero parang sa utak niya, wala structure yung bagay. So yun daw yung pangalawa. And then yung pangatlo, yung pinakamahirap, safety. Related yan dun sa uno, yung safety. Kasi diba sabi niya nga, wala naman ng saber tooth ngayon. Alam mo hindi na to wild west na dapat magaling kang bumaril. Tinitingnan mo ba asawa ko? Hindi na gano'n no? Hindi mo nahamunan ng duelo, yung aalis mo yung guantes mo. Tangina angas no? Gusto ko ma-experience yun. Tatanggalin mo yung gloves mo, isa-isang finger,
nasasampal mo dun sa isang tao. Tapos magduduelo kayo ng tanghalin tapat. Gamit mo yung espada. Boom! Diba? Wala nang ganun. So ano daw yung safety? Ang number 1 daw ay emotional safety. Yan, related nga dun sa number 1 episode natin. Yay! Na lalaki emotions. Yun daw yung wala yung lalaki ngayon na wala kang emotional safety. Na nagiging defensive ka, na alam mo yun, pag sinabihan ka, yun, hindi rational ako wala akong emotion. Pero naiinis ka naman. So yun daw yung sukatan ng masculinity. Kaya mo bang i-withstand yung intense whirlwind of emotions? Again, sa libro to hindi ko sinasabing ganito yung mga babae Nasa libro to. Yun daw yung masculinity. Kaya mo bang i-withstand yung nag-iisip ako ng sumpong, alam mo yun, yung topak. Ang tagal ko iniisip ko sasabihin ko no? Translate ko lang to Tagalog. Yung topak, yung toyo nung partner mo. Yun ang masculinity, yun ang emotional safety. Safe ba siya? Kasi may toyo din mga lalaki, no? Just to equal things off. Pero, since karamihan ng tao sa podcast na to lalaki, alam mo yun, kaya mo bang i-withstand yun at hindi maging reactive, which is the first one, at hindi magwala, bigyan mo na structure yung usapan nyo, yung away nyo, ganun daw, na dapat kung may sasabihin sa yung difficult emotion yung babae, alam mo yung hindi ka mag-joke, yung putya, sakit ko yun di ba? Parang nalulungkot ako yung ganyan. Ito, di ba? Totoo. Kaya mo bang i-withstand na maging yung cringy na feelings? Yun daw sinabi niya. Yun ang safety ngayon. Emotional safety na pag may sinabi siyang malungkot or nasasaktan siya, hindi mo gagawin tungkol sa'yo na ako nga, naganto ganito yung feeling ko. Okay, ganyan. Ako ganito. Hindi, di ba? Parang kailangan safe. Okay, ito yung nararamdaman mo. Again, hindi ko kayang gawin itong mga to kaya ako nagbabasa ng libro Okay. So, ganun yung feeling mo na offend ka sa ginawa ko. Okay, tama yan. Alam mo yun, valid yan. Diba? Natatawa ako ngayon kasi hindi ko kayang gawin Pero sinusubukan ko nga Subukan ko maging masculine, ganyan. Yun pala yun. Diba? Hindi siya textbook definition na testosterone na, hindi. Ayaw mong mag-SM, pupunta tayo sa SM. Doon tayo magre-reception tayo sa food court. Ako masusunod, lalaki ako. Ang reception natin sa food court. Okay? Ang anak natin, papaaralin ko sa TikTok. Ako lalaki, ako masusunod. Maraming milyonaryo sa TikTok. Hindi ganon. Ang safety raw ang masculinity raw ay yung dapat emotionally safe yung babae para hindi siya tumakbo at hindi ka iiwan para sa isang taong mas emotionally open. Yun daw. Okay? So, masaya. So, yung una, di ba, nalilito tayo kung paano maging lalaki. Ngayon, parang nabigyan ng structure na parang, okay, ito pala yung kailangan kong gawin. Kailangan pala, hindi ako reactive, hindi ako parang lalabas sa kotse, maipagsuntukan. Kasi ganun yung lalaki, di ba? Okay, hindi pala masculine yun. Dapat mag-respond to situations, ganyan, di ba? Kunyari, may nag-hate comment sa akin, hindi ko pala dapat binibigyan ng gantong emoji, which is nagawa ko ng mga 5 times. Sarap Pero alam mo yun, it's a work in progress. Susubukan ko. And then structure, yun, pagpaplano. Katulad nung last episode ko na hate comments, wala akong nahanap. So, hindi ako masculine dun. Parang ganun, di ba? And then safety. Siyempre, parte dyan yung physical safety, di ba? And financial safety. Siyempre, tinouch on niya yung librong yun. Pero ang pinaka-importante daw ay yung pag-control mo ng emotions mo kasi and maganda yung ganong distinction na galing sa lalaki mo sinasabi kasi pag sinabi ng feelings tapos galing sa ibang tao na hindi masculine parang ayaw mong gawin alam mo yun, open up about your feelings. Ito malinaw na mag-open up ka pero hindi masyado huwag ka namang iyak na masyado, parang may ganun, alam mo yun, may lalaki touch. May nuance. Ayan, putang ina. Ilang episode ko na hindi nasabi favorite word ko May nuance. At kung di ka nag-agree sa episode na to, at podcast na to, ay kasi hindi mo nakukuha yung mga nuance ng libro. Okay? Ano yung libro na pinag-uusapan ko?
First time ko gagawin to, no? Para malaman mo, kailangan mo sumali sa Telegram group ng Intellectual Wall with Victor Anastasio. Or i-research mo, pwede rin. Pero pag sumali kayo sa Telegram group ng Intellectual Wall with Victor Anastasio, ang link niyan ay nasa description ng episode na to. Pucha, ang ganda nito, pa-Patreon na ako. Pwede ko nang gawin to pang Patreon, no? Gaya ko yung Cool Pals. Kung gusto nyo malaman kung ano yung libro na to, pumunta kayo sa Telegram group. No, pwede yun, no? Tapos next time, Patreon na. Kukwento ko ng napaka-titillating story, alam mo yun. Tapos nagbihis siya ng pompagong mascot. Tapos, hinawakan niya ako sa... Kung gusto nyo malaman kung saan, mag-subscribe kayo sa Patreon. Pero yun, Telegram group, Intellectual Walls, kita-kita tayo sa Telegram group. Maraming salamat sa lahat na nakinig sa episode na to at episode na solo episodes. Again, baka sabihin nyo parang naging relationship or motivational na to. Pucha, komedyante ako alam mo yun. Kailangan mo talagang mag-compensate sa financial, stability. Doon na tayo sa emotional. Alam mo yun, kailangan natin mag-compensate Kailangan ko mag-compensate. Kaya napupunta ako doon sa mga ganun. At alam mo yun, okay rin na alam mo to kasi nakakalito na nga kung ano ba yung masculine. So again, sinabi nila masculinity is not toxic, the lack of it is. So, yun. Yung mga madaling ma-offend dyan, madaling mag-hate comments, hindi masculine yun. Re-react kayo sa akin Maraming salamat sa pakikinig na Intellectual Wall with Victor Anastasio at maraming salamat sa The Pod Network, sa studio at sa production. Maraming salamat. It's a new beginning. It's a new day. Kita-kita tayo sa shows. Once again, absolute mega best of Comedy Manila, Singapore and Australia, comedymanila.ph. Maraming salamat sa... magte-thank you na ako sa mga nanood nung arete at mga bumili ng ticket sa Music Museum dahil natupad na yung pinodcast ko na 2-star objectives at ma-sellout ko yung 2 theaters na yon. Sana palaki ng palaki ang eksena. Maraming salamat sa nakikinig. Pakinggan nyo lahat ng podcast namin. Pucha, lahat ng Comedy Manila podcast. Ayoko enumerate, baka may makalimutan ako. Maraming salamat sa suporta at peace out hanggang sa susunod na episode ng Intellectual Wall. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.